Magandang araw po sa ating lahat. Welcome to Pinaka Live. Ikinagagalak po namin na makasama kayo. Ako po si Bea at tayo po ay magsasama-sama sa araw na ito. Noong nakaraang linggo, kasama po natin si Pastor Sharu at ating pong inaral ang patungkol sa pamumuno ni David. At kung maaalala po ninyo, si David ay naging hari na. Nagsimula po siyang mamuno sa Hebron. Pagkalipas ng may higit na 7 taon at 6 na buwan, siya ay kinilala bilang hari ng buong Israel. At ang unang agenda po ni David ay ibalik ang kaban ng tipan sa Jerusalem. David's first rule of agenda as a king was to bring the Ark of the Covenant back to Jerusalem. Tayo po ay magpapatuloy ng ating serye at sa araw pong ito, pag-uusapan po natin si David at ang kaban ng tipan. We will dive into the subject of worship o pagsamba with David and the Ark of Covenant. David wanted the people to know as early as possible that he was not really the king, and God was their true king who deserves all the worship. Ang ark po na ating pag-uusapan ay iba sa Noah's Ark. Hindi po ito barko o bangka. So what is the Ark of the Covenant? Ano ang kaban ng tipan? It is one of the most important pieces of furniture that was designed for the house of worship at this time in their history known as the tabernacle, a portable tent large enough to have a few people in it, but more importantly, to have certain elements and instruments within that house of worship. And at the center of this tent would sit the Ark of the Covenant. The name itself means backs or chests. God himself gave the original blueprint to Moses. The ark was made of wood, rectangular in shape, gold-plated inside and out. It had a decorative gold border around it, forming a rim. The Ark of the Covenant was a sacred chest made by the Israelites at God's command to hold the tablets of the 10 Commandments. The Ark was known as God's earthly throne. It represented God's presence among his people and played a central role in Israel's worship and key events, including military victories. Carried by the Levites, the ark journeyed with Israel through the wilderness and into the promised land. Sa loob ng mahigit 70 taon ay napabayaan po itong arko noong panahon ng paghahari ni Saul. Basahin po natin. 1 Chronicles chapter 13 verse 4. Sabi po dito, pagkatapos ay muli nating dalhin ang kaban ng ating Diyos sa atin, sapagkat ito'y kinaligtaan natin sa mga araw ni Saul. Alam ni David na upang sambahin ng mga tao ang Diyos bilang tunay na hari ng Israel, kailangan nila ang kaban ng tipan. In 2 Samuel chapter 6, una pong nagtangka si David na dalhin ang kaban ng tipan sa Jerusalem, ngunit nabigo po siya. And we pick up our story in verse 9. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 6 verse 9 to 11. Kaya't natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon at kanyang sinabi, paanong madadala rito sa akin ang kaban ng Panginoon? Kaya't hindi nais ni David na dalhin ang kaban ng Panginoon sa lungsod ni David, kundi dinala ito ni David sa bahay ni Obed-edom na Gitteo. Ang kaban ng Panginoon ay nanatili sa bahay ni Obed-edom na Gitteo ng 3 buwan at pinagpala ng Panginoon si Obed-edom at ang kanyang buong sambahayan. Labis na hinangad po ni David ang mapalapit sa Diyos. Kapag binasa natin ang mga salmo o awit na kanyang isinulat, bakas dito ang pananabik po niya sa presensya ng Panginoon. Basahin po natin Psalm chapter 42 verse 1 to 2. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba,
Kailan kaya maaaring presensya mo'y sumamba? Nagtatago man siya sa mga kuweba o noong siya ay iniluklok bilang hari. Ang tanging inaasam ni David ay maranasan ang kalwalhatian ng Diyos. All that David longed for was always the nearness of his God. Isa sa kanyang pinakatanyag na salmo ay naisulat sa panahong si David ay tumatakas upang mabuhay. He was on the run for his life. Basahin po natin. Psalm chapter 27 verse 4. Isang bagay ang hinihiling ko sa Panginoon. Ito ang tanging ninanais ko, na ako'y manirahan sa kanyang templo habang ako'y nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Para kay David, ang kanyang buhay ay hindi lamang patungkol sa pamamahala ng palasyo, paglipol ng mga kaaway, pagsugpo o pagpatay sa mga higante, pag-iipon ng kayamanan, pagkain, pag-inom, happy-happy lang. None of these were David's one request. It was worship, and to keep on worshiping. Ang patuloy na pagsamba sa Panginoon, ito ang kanyang ninanais. Balikan po natin na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay. Sa English po, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ito po ang sinasabi ni David. Lord, ikaw at ako. Lord, tayong dalawa. Just me and my God for the rest of my life. The word worship appears in the Bible for the first time in Genesis chapter 22. Ito po yung tungkol sa buhay po ni Abraham nung siya po ay mag-aalay. Basahin lang po natin. Genesis chapter 22 verse 5. Then Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there. We will worship and return to you." The Hebrew word for worship in verse 5 is the word shahah. Although there are several examples of worship in the Bible, prior to this passage, this is the first mention of the word in all of Scripture. It means, ang ibig sabihin po nito, to bow down, to lie face down as an act of respect before a superior being. It means to surrender or to fall down in submission. The word worship is based on Old English word worship, literally meaning to give something worth. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo ay mananamba. Meron po tayong sinasamba. Sabi po ni David Foster Wallace, hindi po siya Kristiyano o hindi po siya espiritual, pero ito po ang kanyang sinabi. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. Ang ilan sa atin maaaring pera o material na bagay ang ating sinasamba. Ang iba maaaring trabaho o estado sa buhay. Maaaring asawa mo o anak mo o kaibigan mo ang iyong sinasamba. Ang iba naman ay sinasamba ang kanilang sarili at ginagawa nila ang lahat na makapagpapasaya o makakapagbigay ng kasiyahan sa kanilang buhay. All of us need love, meaning, and contentment in our lives. And so all of us are under the control of something. Merong kumukontrol po sa atin. Tanong, what drives you? Or what wakes you up in the morning? Sabi nga po ng isang commercial, para kanino ka bumabangon? What makes your life worth living? Because what we worship determines how we live. And so, if we do not worship God, kung hindi po Diyos ang ating sinasamba, we will naturally worship anything else. At para po kay David,
Ang Diyos ang palaging sentro ng kanyang pagsamba sa lahat ng kanyang ginagawa. Mula sa pagpatay kay Goliath at hanggang sa ngayon, sa kanyang naisin na dalhin ang kaban sa Jerusalem. David just always wanted to be with God and keep Him at the center. Balikan po natin 2 Samuel chapter 6 verse 12. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Nang mabalitaan ni Haring David na pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ni Obed-Edom at ang lahat ng kanyang pag-aari, ginawa po niyang pangunahing prioridad ang pagdadala ng kaban sa sarili niyang lungsod. David was intentional. He went there himself so that he and the people of Israel could experience the blessing of God's nearness for themselves. David's top priority was always for God to get the worship he deserves. Wala po siyang ibang naisin kundi ibalik po sa Diyos ang pagsamba na para lamang po sa Kanya. Tayo po, kung kayo po ay aking tatanungin, kamusta po tayo pagdating sa personal po nating relasyon sa Diyos? Hindi po natin maikakaila ang mga pagpapala po ng Panginoon sa ating buhay. Maging ang mga panalangin po na Kanyang sinagot. Sa lakbayin po ng bawat isa, pagdating po sa pananampalataya, tayo po ay naging saksi. Naway maging katulad po tayo ni David na may layuning ibigay sa Diyos ang tunay na pagsamba na nararapat lamang po na para sa Kanya. And from our story with David and the ark, there are 3 things that we would like for us to remember as we grow in a life of worship to our God. Sa ating paglago at paglalim sa pagsamba, 3 bagay lang po ang nais kong iwan sa atin sa araw na ito. How can we worship God like David did? Ang una po, remember who we worship. When we go to verse 14, when David could finally bring the Ark of the Covenant, we see his heart of worship in full display. Kita po natin ang puso ni David dito. Basahin po natin. 2 Samuel chapter 6 verse 14. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. At sa buong kabanatang ito, makikita po natin na paulit-ulit na binanggit ang salitang presensya ng Panginoon. Basahin po natin ang mga talatang sumusunod. Verse 16, nang papasok na ng lungsod ang kahon ng Panginoon, dumungaw sa bintana si Mikal na anak ni Saul. Nakita niyang nagtatatalon at nagsasasayaw si Haring David sa presensya ng Panginoon at ikinahiya niya ang ginawa nito. Basahin po natin talata 21. Sinabi ni David kay Mikal, ginawa ko iyon sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin, kapalit ng iyong ama o ng kahit sino pa sa angkan niya. Pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita, kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. And so here we are reminded that worship is done first and foremost before the Lord, sa presensya ng Panginoon. In all that David did, it was unto the Lord. In other words, I do this for God, not for people. Sabi nga po ni Pablo, basahin po natin, Galatians chapter 1 verse 10. Huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikalulugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. In English po, Galatians 1 verse 10, am I now seeking human approval or God's approval?
Or am I trying to please people? If I were still pleasing people, I would not be a servant of Christ. Isa po ito sa sikreto ni David kung bakit po siya tinawag na the man after God's heart. David's relationship with God was intimate. He simply loved God over everything and anyone else, more than being a king, more than his wife, more than his own life. Nangingibabaw po ang Diyos sa buhay ni David. Si Lord po ang kanyang number one, ang numero uno. Kapag naiintindihan po natin na ang pagsamba ay ginagawa sa gitna ng presensya ng Panginoon, ang ating mga puso ay mabilis na nakakapasok sa wastong postura ng pagsamba. Sa ating pag-awit, sa ating pananalangin o sa ating paninilbihan, tayo po ay nakikiisa at nakikipag-ugnayan sa Diyos. We are communing with God. Basahin po natin muli, 2 Samuel chapter 6 verse 14. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. Dito ipinakita ni David ang kanyang expression of worship, ang pagpapahayag po ng kanyang pagsamba. Isipin niyo po ito. Anong sigla at pananabik ang inyong nararanasan kapag manunood po kayo ng concert ng BTS? Ngayon po, sila ay nagbabalik. At may so many concert tours all over the globe. Kapag nanalo po ang paborito niyong basketball team, kung PBA man po ito or NBA, ano po yung nararamdaman nyo? Nalalapit na po ang FIFA World Cup. Paano po kayo mag-cheer sa paborito ninyong football team? O kapag nakita nyo po ang inyong iniidolong artista? Di ba po, wala po tayong pakialam sa sasabihin ng iba, hindi ka nahihiya, we are not self-conscious. Kapag may nagsabi po sa'yo, hoy, mahiya ka naman. Di ba ang sagot po natin, wala akong pake. Minsan lang ito. If we can forget our self-consciousness when BTS starts making tours, what stops us from losing ourselves in worship with God? If we can raise our hands out of reflex when a point is made, kapag naka-score po sa basketball, naka-shoot, o naka-goal sa football, what stops us from freely raising our hands in worship before the Lord? And so we should not think any differently when it comes to worshiping the living God. Nilalantad po ng pagsamba ang ating tunay na sarili. Hindi naglalaho ang ating sarili sa pagsamba, kundi natatagpuan natin ito. But there is a fine balance between worshiping God foolishly and worshiping God justly. We should not try to make ourselves the center of attention. Kung tayo daw po'y sasamba, hindi po tayo again pabida-bida. Yung tipong sa gitna po ng service, bigla po tayong magbe-break dancing. Hindi po. We give all the glory back to the living and holy God. Because worship is an expression of relating with our Heavenly Father. Ang pagsamba ay pagkilala at pagpaparangal sa kahalagahan ng Diyos. Ito po ay yung pagbibigay po ng nararapat para sa Kanya. Sabi po ni Bob Sorge, sometimes worship defies definition. It can only be experienced. Worship was never intended by God to be the discussion of textbooks, but rather the communion with God experienced by His loved ones. At meron pong iba't ibang definisyon ang worship. But it all boils down to who God is in our lives. Sino po ba talaga ang Diyos sa buhay natin? Siya po ba ay genie? Lord, make my wish come true. Or isa po siyang vending machine?
Maghuhulog ka, Lord, ito ang gusto ko. Click! Again, who is God in your life? Yung puso at isip po natin at buong kaluluwa nagkakaisa para hanapin at maranasan ang presensya ng Diyos. Basahin po natin muli 2 Samuel chapter 16 verse 14. At sumayaw si David ng buong sigla sa presensya ng Panginoon na nakasuot ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. Ito pong espesyal na damit ay tinatawag na linen ephod. A linen ephod was a sleeveless apron-like vestment commonly worn by Levites and priests throughout temple service. The linen ephod remains a powerful symbol of worship and service, reflecting the biblical principles of purity, dedication, and the priestly role in the life of God's people. By laying aside his royal garments and putting on a priestly attire, David was clothing himself in humility. Kita po dito ang kanyang pagpapakumbaba. It was not shameless, but it was sacred. This is worship, not wildness. David put aside his title as a king so that he could worship God as his servant. And by dancing with a linen ephod, David was saying, God, you are the true king, and I am just your humble servant. Panginoon, ikaw ang tunay na hari, at ako ay ang iyong mapagpakumbabang lingkod. Worship is not just singing songs and trying to follow set of rules and regulations to make ourselves look good. Worship begins with recognizing who God is inside our hearts. What no one can see, but only God can see. Kaya tama po, the most extravagant act of worship is a surrendered heart. Worship is not a performance, but it is before the Lord for His pleasure and approval, and no one else. Like David dancing wearing the linen, worship is humbling to us. Naiintindihan po ni David ang kahalagahan ng kaban ng tipan. At sa kanyang pagsasayaw, pinakita po ni David kung sino talaga siya bilang isang tao noon pa man. Isa po siyang mananamba. He is a worshipper. Sinasamba niya ang Diyos mula pa noong kanyang kabataan bilang isang pastol sa parang po ng Bethlehem. Sinasamba po niya ang Diyos bilang isang pugante na nagtatago sa kuweba. David had been worshiping God in private for his entire life. Buong buhay po niya, siya po ay sumasamba. Basahin po natin muli. And now in 2 Samuel chapter 6, David was king of all Israel. At sa kanyang pagsayaw, it came from a heart that was now free to express and worship God out in the open. David's public worship was the product of a life of private worship to God. Kaya po sa kanyang pagsayaw, hindi po ito pabida-bida lang. Hindi po siya nagsayaw para may content. Hindi po siya nagsayaw para maging trending o para maging viral. It was not a performance. It was a reflection of his relationship with God, who God is, and who always has been in his heart. Sabi po ni Charles Allen from his book, God Psychiatry, no false God satisfies the longing of the soul, but weaken and many do squander their lives seeking satisfaction from false objects of worship. So the first of God's rules for life is, thou shalt have no other gods before me.
Sana po huwag tayong makalimot kung sino po ang tunay nating dapat papurihan at tunay nating dapat sambahin. Again, sabi po, 1 John chapter 5 verse 21 from the NLT. Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts. May we allow God to be king over the public and private aspects of our lives. Again, worship is all about seeking the presence of God. We cannot truly seek Him until we are willing to come before Him in absolute abandonment, completely and totally honest before Him. Our second point, remember why we worship. Sa ating pong pagpapatuloy, muling ipinakilala si Michal, ang anak na babae ni Haring Saul at unang asawa ni David. She was given to be David's wife after David defeated the Philistines. Kaya matapos po madala ni David ang kaba ng tipan sa Jerusalem, pag-uwi niya ng bahay, sarcastic ang komento ng kanyang asawa na si Michal. So parang teleserye po. At sa usapang ito, dito natin mauunawaan why we worship. Basahin po natin 2 Samuel chapter 6, verse 20 and following. Nang umuwi si David para basbasan ang sambahayan niya, sinalubong siya ni Michal na anak ni Saul at kinutya. Napakadakila ng araw na ito para sa kagalang-galang na hari ng Israel. Sumasayaw kang halos hubad na sa harap ng mga babaeng alipin ng mga opisyal mo. Hindi ka man lang nahiya. Sinabi ni David kay Michal, ginawa ko iyon sa presensya ng Panginoon na pumili sa akin kapalit ng iyong ama o ng kahit sino pa sa angkan niya. Pinili niya akong mamahala sa mga mamamayan niyang Israelita, kaya ipagpapatuloy ko ang pagsasaya sa presensya ng Panginoon. At kahit na nakakahiya pa ang gagawin ko para sa pagdiriwang ng Panginoon, gagawin ko pa rin ito. Kahiya-hiya ako sa paningin mo, pero marangal ako sa paningin ng mga babaeng alipin na sinasabi mo. Michal saw a king behaving like a commoner. She saw joy as foolishness and freedom as disgrace. But David was dancing before the Lord because God chose him and appointed him to be the leader of God's people. David's worship was rooted in celebration and praise for all that God has done for him personally. Sa panahon po ng kanyang pag-aantay, sa panahon po ng kanyang pagtakas laban sa banta ni Saul, patuloy lang na nagtiwala po si David sa timing ng Diyos. At sa kanyang pagsasayaw, ipinagdiriwang ni David ang kabutihan at katapatan po ng Diyos sa kanya. Dito makikita natin, worship is a response for all that God has done and continues to do in our lives. And that is why we worship. Sabi po ni Louis Giglio, worship is our response, both personal and corporate, to God for who He is and what He has done, expressed in and by the things we say and the way we live. We worship because that is our way of saying, thank you, Lord. Yung pasasalamat po natin sa Diyos. Tinawag po ni A.W. Tozer ang pagsamba na nawawalang hiyas sa modernong panahon natin ngayon. Sinabi niya na alam natin kung paano mangaral, kung paano magbahagi ng ebanghelyo o gospel, at kung paano magtipon-tipon bilang kapatiran. Subalit sa lahat nating husay, madalas nabigo pa rin tayo sa ating panambahan. Nakatingin tayo sa mga ngaral, nakikinig tayo ng mga awit, nagkakaloob tayo ng mga alay o love offering, subalit
Bigo po tayo na maranasan ang tunay na pagsamba sapagkat hinahayaan nating manyaig ang aktibidad sa halip na tunay na pagsamba. At si David po, David understood what it means to have an intimate relationship with God. Because you have chosen me. Because you have continually loved me. Because you have saved me from my darkest season. And because you have set my feet on solid ground. At dahil sa lahat ng ito, Panginoon, pupurihin kita. Magsasayaw ako ng buong sigla. Ipagdiriwang ko ang iyong banal na pangalan. At kahit anong sabihin nila, magmukha man akong baliw o katawa-tawa, sasambahin pa rin kita, tanda ng aking pagmamahal at pasasalamat. Friends, lagi po tayong magkakaroon ng mikal sa buhay natin. People that will criticize and call you a fool or crazy for loving God. People that will call you a Jesus freak for raising your hands in worship. Kapag sumasamba ka, nakataas ang kamay. Pagtatawanan ka. People that will make fun of you or bully you for spending so much time at church. There will forever be Michals in life, trying to discourage you in your faith walk with God. Pero wag po tayong mangamba o matakot o panghinaan po ng loob. Dahil sa lahat po ng ito, ang Diyos po ay kasama natin. May we be able to respond like David. Lord, okay lang sa akin kahit pagtawanan ako. At okay lang sa akin, Lord, kahit kutsain ako. Lord, lahat ng ito, ginagawa ko para sa iyo. Dahil ni minsan, hindi mo ako pinabayaan. Balikan po natin ang isang magandang kwento patungkol sa pagsamba. Luke chapter 7, verse 37 and following, basahin po natin. Sa bayang iyon ay may isang babaeng kilala sa pagiging makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo kaya pumunta siya roon at nagdala ng pabango na nasa isang sisidlang yari sa batong alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa bandang paanan. Doon ay umiyak ang babae at tumulo ang luha niya sa paan ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang makita iyon ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, inisip niya, kung talagang propeta ang taong ito, alam sana niyang masama ang babaeng ito na humihipo sa kanya. Pero alam ni Jesus ang nasa isip niya, kaya sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot si Simon, ano po iyon, guro? Sinabi ni Jesus, may isang lalaking inutangan ng 2 tao. Ang isa ay umutang sa kanya ng 500 at ang isa na may 50. Nang kapwa sila hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sa palagay mo, sino sa dalawa ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po, ang may mas malaking utang. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Pagkatapos ay nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tignan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ako sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipanguhugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko at ang buhok pa niyang ipinunas dito. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. Hindi mo pinahiran ng langis ang ulo ko, pero pinahiran niya ng mamahaling pabango ang mga paa ko. Kaya sinasabi ko sa iyo na ang malaking pagmamahal na ipinakita niya sa akin ay nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Pero ang taong kaunti lang ang kasalanang pinatawad, ay kaunti rin
ang ipinapakitang pagmamahal. Para sa babaeng ito, ang pabangong ito ang pinakamahalagang pag-aari niya. That tint of perfume was worth a year's wages. So isang taon pong sweldo. It represented her entire livelihood. Ito po ang kanyang pangkabuhayan showcase. She most likely used it to prepare herself for her customers. Nang ibuhos po niya ang pabango sa paanan ni Jesus, she was giving up her sinful life in exchange for forgiveness and eternal life with Him. By anointing Him in this way, she was saying goodbye to her career, goodbye to her most precious possession, and goodbye to her life of sin. Her tears, ang kanya pong luha, ang kanyang pagpapakumbaba, at ang kanya pong mamahaling regalo, all spoke of a changed heart, and that was her worship to God. Ito po ang kanyang pagsamba. This woman was saying, Jesus, you are what I treasure first and foremost in this life. At lahat po tayo ay parang kagaya ng babaeng ito. We all have past mistakes that we wish we could take back. Marami po tayong kasalanan na nagawa. Marami po tayong pagkukulang. Maaaring marami po tayong taong naagrabyado. At paulit-ulit po nating nasaktan ng Panginoon. We keep on breaking His heart. And God, because He is gracious and merciful, patuloy po tayong minamahal. Paulit-ulit po tayong tinatanggap at niyayakap na walang paghuhusga. Yan po ang ating Panginoon. We all have instances of how God has graciously blessed us when we know deep inside our hearts, sa kaibuturan po ng ating puso, alam po natin na we don't deserve it. Sabi nga po, we love because God first loved us. Panginoon, sabihin man ng mga tao na baliw ako o nasisiraan ng ulo dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Sabihin man nila na nag-aaksaya ako ng pera, oras at lakas. Okay lang, Lord, tatanggapin ko dahil mahal kita. Dahil ikaw, Panginoon, ang pinakanatatanging yaman ko. Jesus, you are worth my everything for how you have loved me when I was unlovable, for how you have forgiven and continue to forgive me for all my selfish mistakes, for all the grace I do not deserve, Ama. I choose to worship you. Ama, pipiliin ko na sambahin pa rin kita. David was able to dance and worship with all his might because he was lost in the goodness of his God. Sa matagal na panahon, David was forgotten and now he was a king. At sa kanyang pagbabalik tanaw, nakita po niya ang kamay ng Diyos sa lahat ng kanyang pinagdaanan, sa lahat po ng hirap at tagumpay, kasama po niya ang Diyos sa kanyang lakbayin. Because like David, the meditation of God's goodness in our lives make us get lost in worship. So wherever we are in our own walks with the Lord, nasaan man po tayo ngayon, sa ating pong lakbayin sa Panginoon, let us take a step deeper with Him, beyond Sunday, beyond camps, beyond prayer meetings, beyond any gathering. In our own times of devotions, prayer, singing songs of worship, let us meditate on the goodness of our God. Ating pong pagbulay-bulayan ng kabutihan po ng Diyos sa ating buhay. Magbalik tanaw po tayo at magsimula po tayo sa pamamagitan ng pagpapasalamat. Marami po tayong dapat ipagpasalamat po sa Diyos. Ang mga malaki, especially po ang mga mumunting bagay na ipinagkaloob po niya sa atin. Balikan po natin
yung mga panahon na akala po natin tapos na po ang ating buhay. Sa mga panahon na tayo po ay lugmok, ngunit binigyan po tayo ng pag-asa ng Diyos. Think of His grace and how He has changed you. At kung paano po tayo ni-redeem ng Panginoon. Think deeply of just how much Jesus loves you. And let that love transform you. Na ang pag-ibig po ng Diyos, gamitin po natin ito upang tayo'y mabago. Sana po this 2026, let us make it our ethos to pause. Yung tayo po ay regularly na isasantabi po ang mga oras at panahon. Just remembering how much God loves us. How much God bless us. Again, He has given us so much that we do not deserve. When we remember to be grateful, it becomes easier po to just give Him back everything and to worship Him. Sa paraan po ng pagpapasalamat, lumalambot po ang ating puso at tayo po ay maluwag na sumasamba sa ating Panginoon. At ito po ang pangatlo, our third point. Remember when we worship. Sa buong buhay po ni David, nakita natin kung paano niya sinamba ang Diyos bilang isang batang pastol, kung paano po siya sumamba bilang isang pugante, at kung paano po siya sumamba bilang isang batang hari na nagsisimula po sa kanyang pamamahala. Looking in 2 Samuel chapter 7, we see an already established King David, but now with a deeper heart of worship. Basahin po natin 2 Samuel chapter 7, verse 1 to 3. Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, ang tahanan ko yari sa Sedar samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos. Ito po ang unang beses na pinakilala po si Nathan. Sumagot si Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat si Yahweh ay sa iyo. Lumipas po ang ilang panahon at binigyan po ng Diyos ng kapayapaan ang buong Israel. Wala pong gera. Noong sinaunang panahon, kapag walang digmaan, lahat ng bagay ay ginagawa ng mga hari o kung ano-ano po ang ginagawa nila. Some would just overlook at their kingdom from the tower and behold the power they possess. Some would collect wealth and wives and other properties, and other kings would amuse foreign guests with lavish feasts. But here we see King David in his free time, thinking about God and the Ark of the Covenant. When he was first starting his rulership, his top priority was to bring the ark into his city so that the people of Israel would worship God as the one true king. David already got what he originally wanted. Natupad po ito. But David wanted to do something more for God. Hindi po siya kontento. There was a deeper progression of David's worship unto the Lord. Sabi nga po niya, tignan mo, nakatira ako sa magandang palasyo na gawa sa kahoy na sedro. Pero ang kaban ng Diyos ay nasa tolda lang. Hindi po nagustuhan ni David na siya ay namumuhay ng komportable, habang ang kaban ng tipan ay nasa tolda lamang. And so it was his heart's desire to take a next step to build a temple to house the ark. Gusto po niyang magpatayo na ng templo. While already as a king, David's life of worship did not stagnate, but it progressed deeper. Kaya po, real talk lang para po sa ating lahat. Kapag tinignan po natin ang ating mga buhay, tama po, di ba? Madalas kapag tayo po ay pinagpapala, kapag tayo po ay nakakaranas ng kasaganahan o tagumpay sa ating buhay, kapag tayo po ay walang problema, kapag tayo po ay masaya,
Madalas po, we easily forget God. Nakakalimot po tayo sa Diyos. Kapag pinagpala po tayo at komportable, nawawala po yung uhaw at gutom po natin sa Panginoon. Tama po ba? But what we can learn from the heart of David here is to increase in our worship as we deepen our walk with the Lord. When David was a younger king, he just desired to bring the ark into his city. But now that David was an established king, he wanted to do something more for God by building him a temple. Basahin po natin Deuteronomy chapter 8 verse 17 to 18 from the Message version. If you start thinking to yourselves, I did all this and all by myself, I'm rich. It's all mine. Well, think again. Remember that God, your God, gave you the strength to produce all this wealth so as to confirm the covenant that He promised to your ancestors as it is today. Even if we are blessed, we should not become proud. Sana po kapag tayo ay pinagpapala, hindi po tayo yumayabang. Pinapaalala po sa atin that we are to remember our God, whether we are in season of waiting or in season of prosperity. Sa panahon ng paghihintay at sa panahon po ng kasaganahan, ipinapaalala po sa atin na huwag daw po nating kalimutan ang ating Panginoon. Sana po ay palagi po nating inaasam na lumalim ang ating pong relasyon sa Kanya. Na sana po tayo po ay laging uhaw at gutom. We are to take steps to continually increase in our desire to worship the Lord. Maaaring sa ating pong pagbibigay, sa ating pong tithing, ito po ay anyo din ng pagsamba. Maaaring kinakaugnay po tayo to give more because the Lord has blessed us so much. Sa ating pong pagbabasa, sa ating pong mga demosyon, sana po hindi lang tayo basta nagbasa dahil kailangan po nating basahin. Sana po nauunawaan at naiintindihan po natin ang ating mga binabasa. Matagal ka nang dumadalo sa iglesia, sana po nandoon na po yung desire sa puso po natin na magsilbi, na maging volunteer. If you were once a new person at church, sana daw po, you now become the one who invites other people and reaches out. Sana po tayo na po yung nagre-reach out sa mga tao sa paligid natin. If you have been blessed by the Lord and the community, how can you be a blessing back unto the Lord? Paano po natin ibabalik ang pagpapala sa ating komunidad at sa Diyos? Kaya ang lahat po ng ito, naiintindihan po ito ni David. Panginoon, sobra mo akong minahal. Sobra po akong pinagpala. Panginoon, ayaw kong makalimot sa iyo. The more we walk with God, the deeper we are to grow in our worship to Him. So the matter of when we worship is to be everyday experience of our lives. Not just on a Sunday, hindi lang po kapag linggo o Sabado, o kapag may itos po tayo. Not just when we feel emotional, not just when we are singing songs of worship, not just throughout the spiritual highs or lows, but even on the level ground, walking of life with our God. All that we are for His kingdom cause. Ito po galing kay Pastor Alex, sabi po niya, it was unknown in the Old Testament to approach God without some sacrifice. So noong panahon po nung lumang tipan, ang mga tao po kapag lumalapit sa Diyos, lagi po silang may alay. In 2 Samuel chapter 24 verse 24, David said, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. David understood that there's a price tag involved in worship. Alam po ni David na sa pagsamba,
dapat punit po ang ating puso. There's a price tag. He recognized the worth of the God he worshiped. And Jesus is the only one that is worthy of our affection, of all our devotion, of all our worship, of our entire lives. Kung mahal po natin ang Diyos at gusto po natin siyang purihin, hindi lang po ito sa salita. True praise and worship for God involves the whole being, so that presenting our bodies as living sacrifices is an act of worship, not merely one of service. Hindi lang daw po ito serbisyo. Basahin po natin Romans chapter 12 verse 1 to 2 from the Message version. So here's what I want you to do. God helping you. Take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. What we believe helps determine how we behave. It is not enough for us to understand Paul's doctrinal explanations. We must translate our learning into living and show by our daily lives that we trust God's word and that we worship Him with our entire being. This commitment po means that every day becomes a worship experience when our bodies are yielded to the Lord. In the Old Testament, dead sacrifices were burnt at the altar. But now, we are a living sacrifice to be fully consumed by the fire of God within us. It is the proper response to all that Jesus has done for us through the cross. Ang kaban po ng tipan o the Ark of the Covenant was just the external representation of God's relationship with His people. And now, a life of worship is to be the authentic representation of our relationship with Jesus. Sa paggising po natin sa umaga, sambahin po natin siya. Sa ating pong pagbabasa ng Biblia, sambahin po natin ang Diyos. Sa pagluluto po natin ng almusal, tanghalian o hapunan, sambahin po natin ang Panginoon. Sa ating pong pag-aaral, kung tayo po may exam sa paaralan, sambahin po natin ang Diyos. Sa ating pong pagmamaneho o sa pagsakay po natin sa LRT o mga bus o treno, sa ating pong paghatid sa ating mga anak, sambahin po natin ang Diyos. Sa ating pong pakikipag-usap, sambahin po natin siya. Worship Him in how we love our spouses, our children, our friends, and loved ones. Worship God in how we forgive others and extend grace to those that least deserve it. Because the more we give ourselves to God in worship, the more He gives back to us. Friends, we can never outgive the giver Himself. Hindi po natin mahihigitan ang pagmamahal at pag-ibig po ng Diyos sa atin. As we end, although David had good intentions of building the temple, sinabi po ng Diyos sa kanya, David, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa akin.
Ang napili po ng Diyos ay ang kanyang anak na si Solomon. Hindi man pinahintulutan ng Diyos na magtayo ng templo si David, ito naman ang pangako na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Basahin po natin 2 Samuel chapter 7 verse 9 to 11. Sinasamahan kita kahit saan ka magpunta, at nilipol ko ang lahat ng mga kalaban mo. Ngayon, gagawin kitang tanyag katulad ng ibang mga tanyag na tao sa mundo. Binigyan ko ng sariling lupain ang mga mamamayan kong Israelita para may sarili silang tirahan at wala nang gagambala sa kanila. Hindi na sila aapihin ng masasamang tao gaya ng dati, mula nang maglagay ako ng mga pinuno sa mga mamamayan kong Israelita. Magiging payapa ang paghahari mo at wala nang kalaban na sasalakay sa iyo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabi sa iyo na hindi mawawala ng maghahari galing sa angkan mo. While David wanted to build a house for the ark of God, the Lord turned it around to say to him, I will make a house for you. In other words, God says, I will take care of you and your family. Parang sinasabi po ng Diyos, David, relax ka lang. Akong bahala sa iyo at sa pamilya mo. As PV, we are truly grateful for what God is doing in our different churches around the world. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat for the renovations taking place in LA. Sa ating pong lakbayin sa San Francisco sa paghahanap po nila ng bagong center o ng bagong tahanan. The expansion po in the East Coast, the pioneering and establishing of our different works in the Philippines, Australia, Europe, and Middle East. Siya po ang Diyos na may kakayahang gumawa ng higit pa sa ating hinihingi o iniisip more than we could ever imagine. We can never outgive God. Hindi po natin mahihigitan ang pag-ibig ng ating Panginoon. At habang tayo po ay lumalalim sa ating buhay ng pagsamba, patuloy tayong aalagaan ng Panginoon. Basahin po natin Psalm chapter 23 verse 5 to 6 from the NIV. You prepare a table before me. In the presence of my enemies, you anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Mga kaibigan, huwag po natin kakalimutan kay Lord, meron pong forever. Sa ating pagbabalik tanaw, sa nakalipas na 30 taon, sa ating pong pag-alala sa kabutihan at awa at grasya po ng Diyos, palagian po nating panghawakan ang mga pangako na Kanya pong ibinigay sa atin. May we continually hold on to His promises that we too will dwell in the house of the Lord forever, to worship God all the days of our lives. Sabi po ni A.W. Tozer, God wants worshipers first. Jesus did not redeem us to make us workers. He redeemed us to make us worshipers. And then, out of the blazing worship of our hearts, springs our work. Kaya po sa ating pag-awit, let us remember once again the goodness and faithfulness po of our God. Tayo po ay aawit. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God all my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. With one voice, we declare this out together. All my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. We declare your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, all my life you have been faithful. Sing it out. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, we sing all my life. Yes, all my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the
it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is for the last time. Come on, let's just keep singing that out. Your goodness. Your goodness is running after. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. David's lifestyle of worship has inspired people for thousands of years. Why? Because worship wasn't part of his life. Worship was his life. Worship is far more than Sunday gatherings. It's about living a life of purpose. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, sa araw pong ito kami po ay patuloy na nagpapasalamat aming Amang Banal. Salamat na kami po ay inyong tinipon upang sumamba at makinig po ng inyong pangaral. Panginoon, patuloy po kaming nagpapasalamat sa buhay ni David. Turuan niyo po kaming aming Amang Banal na sumamba, kagaya po ng kanyang puso. Hinihiling patuloy na alisin niyo po ang mga idolo, Lord God, that are the idols that are competing from your attention in our hearts. Lord, remove them. Bring us back to the heart of worship before you. Panatilihin niyo pong gutom at uhaw ang aming mga kaluluwa sa inyong presensya. Panginoon, salamat po sa mga paalala sa araw na ito. Salamat, Panginoon, na ibinabalik niyo po kami sa mga kadahilanan kung bakit kailangan po naming sumamba. Panginoon, aming Amang Banal, sa araw pong ito, baon-baon po namin ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan sa aming mga puso, at naway panalangin po namin na kami po ay palagiang sasamba, na kami po ay palagiang magpapasalamat, na amin pong palagiang maiintindihan, Panginoon, ang lahat po ng mga bagay na inyo pong ginawa, ginagawa, at gagawin para sa amin. Salamat, O Diyos. Panginoon, patuloy lang din pong humihingi ng kapatawaran sa mga panahon na kayo po ay aming nasaktan, sa mga panahon na kami po ay nakakalimot, sa mga panahon na kami po ay nagkakasala. O Diyos, patawarin niyo po kami. Muli po namin inaalay sa inyo ang aming mga puso. Linisin niyo po ito, aming Ama. Ibinibigay sa inyo ito, tanda po ng aming pagsamba. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po, aming Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, O Diyos. Lord, we will remember your promises. We will trust your process. And help us to stay in your presence forever. Maraming salamat, O Diyos. Iniibig po namin kayo. Ito po ang aming dalangin sa ngalan po ni Jesus na inyong anak. Amen at